At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Taong Buaya. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nakita ni Rolly na pinatay ni Andrew ang mga kasama niyang sumisi. Nag-isusunod na sana siyang saksakin, ay agad niyang pinukpok ng baga sa ulo at nawala ng bala. Kaya nakaligtas siya. Nagpunta siya sa lumang bahay at doon nagtago. Kinausap ni Don Bagno ang mag-inang Sean at Elba at ipinaubaya sa kanila ang kayamanan sa loob ng lumang bahay. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay narinig nila ang boses ni Andy at pilit niyang pinapalabas si Ron. Nang hindi lumabas, ay umalis at sinabi sa ina niya ang nangyari. Kaya bumalik silang dalawa sa lumang bahay, pero biguring nakapasok ang Donya. Samantala, papauwi na sa lumang bahay sa Elba at napansin siya ng mag-ina. Kaya hinabol siya ni Andrew at ibinalibag ng baliso sa kanya. Andrew, iho! Hayun yung babae na nagtangkang magdakaw ng alahas ko! Ha? Si Doña Dora, nakita niya ako. Kasama pala si Andrew. Diyos ko, iiwanan ko na itong nabili ko. Tatakas ako. Andrew! Tumatakbo siya! Habulin mo! Dali! Bibilisan ko ang pagtakbo. Hindi ako dapat magpahuli sa kanila. Hoy! Magod na Tigil ako. ka! Huwag ka na po! Ibabato po sa iyo itong balisong ko! Ay! Diyos ko, papatayin nila ako. Maghahanap ako na mapagtataguan. Doon. May maliit na kariton. Doon ako magtatago. Tito, sisiksik ako sa ilalim nito para hindi nila ako makita. Nasyan na siya, iho! Bigla siyang nawala sa paligid ko! Biglang nawala rin sa paningin ko, Mama. Nasaan na kaya ang gagang yun? Hanapin mo! Kung makita mo siya, huwag mo muna siyang saksakin. Ako ang pamatay sa kanya! Diyos ko, iligtas niyo po ako. Sana hindi ako makita dito sa pinagtataguan ko. Diyos ko. Andrew, nasaan na yung gagang babaeng yun? Nawala na, Mama. Nakatakas siya. Ha? Ang walang hiya. Hanapin mo, iho. Baka nandito lang yun na nagtatago. Oo, Mama. Hintayin nating lumabas. Hindi magtatagal. Lalabas din siya sa pinagtataguan niya. Titignan ko lang kung tatagal siya sa pinagtataguan niya. Iho, Ha? nag-aalburuto na naman ang bulkan. Gumagalaw na naman ang lupa. Oo nga, Mama. Yung mga kayamanan natin, hindi pa natin naisasakay sa sasakyan. Ha? Halika na. Balikan natin yung kayamanan natin. Bilisan mo! Opo, Mama. Sige, tayo na. Andrew, parang parating na naman ang tsunami. Baka matabunan naman tayo ng mga malalaking alon. Hayan na ang tsunami!
Inay, naiwan ko po yung pinamili ko dahil hinabol ako ni Andrew. Hayaan mo na lang, anak. Ayan, nagkakagulo na naman ang mga tao. Oo nga po, Inay eh. Nag-aalburuto na naman ang bulkan at parating na naman ang tsunami. Siya nga pala, anak. Nakausap namin sila Don Magno at Doña Ninita. Sabi niya, ipinapaubayan na niya ang lahat ng kayamanan nila sa atin at gamitin daw natin para makatulong sa mga tao, lalo na sa mga kapuspalad. Ganun ba, Inay? Eh, si Rory po, nasaan siya? Nandun siya sa kwarto na kinalalagyan ng kayamanan. Nililinisan niya. Ganun ba? Alam niyo, Inay, akala ko, katapusan ko na kanina. Talagang kamuntik na ako mapahamak. Magademonyo talaga ang mag-inang yun. Walang awa sa kapwa. Oo nga po, Inay eh. Sana magwakas na ang kanilang kasamaan. Marami na silang nasaktan ng mga tao. Pati mga otoridad, natatakot sa kanila dahil sa kayamanan nila. Oo nga, anak. Pero may hangganan ang lahat. Ramdam ko na hindi na sila magtatagal sa mundo nito. Sana nga, Inay, para matahimik na ang buong bayan ng San Felipe. Andrew, tumataas na naman ang tubig. Nakakabahala na. Oo, Mama. Mahihirapan na tayong kunin ang kayamanan natin. Bumaba na tayo sa sasakyan. Pagtulungan nating bit-bitin ang baon. Bilisan mo. Opo, Mama. Sige, tayo na. Oh. Ha, Mama, may parating na malaking alon. Kasi laki ng bahay natin. Lalamunin tayo. Oo, bilisan na natin. Kunin natin agad ang baon. Bit-bitin na natin itong baol. Bilisan nyo. O sige, bit-bitin na natin. Mama, napakalaking alon na yan ah. Bilisan natin isakay sa sasakyan. Ayan, naisakay ka natin. Paandarin mo kaagad. Lumayo na tayo dito para hindi tayo abutan ng napakalaking alon. Opo, Mama. Walang anuman po. Dito muna kayo pansamantala. Ligtas kayo dito. Matabunan ng lalaban dito. Hindi. Manalig kayo sa Diyos. Magdasal tayo. Mga kasama! Magsidasal tayo! Magdasal tayong lahat! Ayan, nagdadasal na sila. Oh, Panginoon, kawaan mo kami. Iligtas mo kami sa kalamidad na ito. Huwag mo kaming pababayaan. Elma, ang daming kayamanan ito. Tingnan mo. Oo nga, Holly. Ipapamigay natin ang mga ito sa mga tao. Oo, Elma. Yan ang sinabi ni Don Magno sa amin ng nanay mo. Kailan natin ibibigay sa mga tao? Ngayon na ba? Oo, pagkatapos nilang magdasal, at saka natin ibibigay ang mga ito. Sige. O siya nga pala, hindi pa ba nagpapakita si Sir Magno? Hindi pa, Elma. Hinihintay ko rin na magpakita eh. Elma, Rolly, sabihin sa mga tao na narito, pumasok sila sa ilalim ng bahay. Parating na ang napakalaking alon dahil sa tsunami. Bilisan ninyo. Ha? Sir Magno? Sir Magno, salamat at nagpakita kayo sa amin. Sundin nyo na ang sinabi ko. Papasukin ka agad ang mga tao sa ilalim ng bahay.
para hindi sila maabutan ng napakalaking alon. Sige na, bilisan ninyo. Opo, Don Magno. Halika na, Elma. Pagsabihin na natin ng mga tao na pumasok silang lahat sa silong ng bahay. Mama, pataas ng tubig. Buti na lang at may nakita kong pambot. Kundi, wala na tayong pag-asang makuha pang mga kayamanang ito. Oo, iho. Nakakainis. Hindi na tayo tinatantanan ng kalamidad. Tumahimik ka lang, Mama. Nasa atin ang kayamanan. Maghahanap tayo ng ibang lugar na matitirahan. Iiwanan natin itong bayan ng San Felipe. Andrew, bakit tumigil ang pambot? Oo nga, bakit tumigil? Ang bago-bago pa ng pambot na ito. Imposible kung nasira na kaagad. Alamin mo kaagad kung ano ang nangyari sa pambot na ito. Bilisan mo. Magkaabutan na tayo ng malaking alon. Opo, Mama, sandali lang. Mama, naubusan tayo ng gas. Ayaw nang umandar ng pambot na to. Ano? O sige, bababa na lang tayo para maglakad. Medyo mababaw ang tubig dito. Sige, Mama. Bumaba na lang tayo. Halika. Bit-bitin na natin itong baon. Aabutan na tayo ng laba. Wala na yung kalamidad. Tayo may napaligid. Pwede na tayong lumabas ng mga kasama. Oh, Mga kasama! bago kayo lumabas, may ibibigay kami sa inyo. Ano yun, Aling Syon? Ipapamudmud namin ang mga naiwang kayamanan nila Don Magno at Doña Nilita. Salamat! Elma, Rolly. Sige na, umpisahan nyo na ang pagmumudmod ng mga kayamanan dito sa lumang bahay. Apo, Aling Syon, gumawa po kayo ng 2 linya para maibigay na namin sa inyo itong mga kayamanan nila. 2 linya po! Mama, bakit ganito ang naging itsura natin? Anong nangyari? Hindi ko rin alam, iho. Anong kababalaghan ito? Bakit parang nagkaroon tayo ng kaliskes? Oh, ayaw kong ganitong itsura. Hahanap tayo ng doktor na makakagabot sa atin, Mama. Sana. Pero paano tayo pupunta sa doktor? Hindi na tawag tsura natin. Parang naging kakaibang hayop tayo. Mama, anong gagawin natin? Ano? Hindi ko alam, iho. Hindi ko alam. Andrew, gutom na ako. Wala tayong pambili. At itinataboy pa tayo ng mga taong nakakakita sa atin. Dahil sa itsura natin, hindi tayo makilala. Naging taong buhaya tayo. Opo, Ma. Gutom na rin ako. Tignan natin ang basurahan na yun sa harap ng lumang bahay.
Baka may tinapon silang pwede bang kainin. Takpan natin ang ating mukha. Oh, sige, halika, bilisan mo. Oo, dahil matatakot sila kapag nakita nila ang itsura natin. Ah, kalkalin na lang natin ang basurahan. Ganito. Ma'am Elma, may pulubi po sa harap ng bahay. Ha? Bigyan niyo sila ng makakain. Kawawa naman sila. Ha, Mama, tignan mo yung babaeng ipinakulok mong dati. Ang dami niya nakasuot sa kanyang alahas. At mukhang doon niya na siya. Ha, oo. Pero huwag na nating pansinin yan. Ang mahalaga, makakain tayo. Gutom na ako. Ale, ito po ang pagkain. Pinabibigay po ni Ma'am Elma. Kumain po kayo. Maraming salamat. Ay, kumain ka na rin, iho. Sige na, dalian mo. Talagang gutom na kami talaga. Opo, gutom na rin ako. Andrew, ang sakit ng tiyan ko. Aray. Mama, siguro dahil doon sa kinain natin kanina na galing sa basura. Tulong! Tulungan niyo Wala kami! na makakarinig sa atin. Ating kami na. Pilitin nating pumunta sa ospital. Hindi ako makatayo. Ako rin, Mama. Aray ko. Hindi ko na kayang sakit. Kumusta ka na, kapatid kong mabait? Ha? Magno, patay ka na. Hindi, huwag kang lumapit. Napakasama ninyong mag-ina. Naalala niyo pa ba ang ginawa ninyong magpaslang sa amin ni Ninita? Mga sakim kayo. Ayan, magdusa kayo. Dahil bago ako nalagutan ng hininga, naisumpa ko pa kayo. At ngayon, dumating na sa inyo ang sumpa. Dadanasin ninyo ang kahirapan, ang kirot sa buong katawan. At kami naman ni Ninita ang makakabalik dito sa mundo dahil binigyan pa kaming dalawa na mabuhay ng normal at ipagpatuloy ang aming ginagawang mabuti sa mga kapwa. Sige. Paalam, mabait na kapatid ko. Paalam sa'yo. Huwag. Magno, tulungan mo kami. Hindi namin kaya. Aray. Nagsisisi na kami sa nagawa namin sa inyo. Nagsisisi na kami. Patawarin mo kami, Magno. Naging taong buhaya ang mag-ina at hindi na sila makilala hanggang magutom sila at naghahanap ng basurahan para makakita pa ng itinapong pagkain. Sumakit ang tiyan nilang dalawa habang nararamdaman nila ang sobrang sakit. Nagpakita sa kanila si Magno at sinumbatan silang dalawa at naglaho na. Nagsisisi ang mag-ina. Pero huli na ang lahat dahil hindi na nabawi ni Magno ang sumpa niya sa kanila. Di naglaon ay nabuhay sila Magno at Ninita at ipinagpatuloy nila ang mabubuting gawain nila.
Mag-aapo, diyan na nagwawakas ang aking kwento. Abangan ang susunod na ikukwento ko sa inyo. Ito ang Lola Cela ninyo. Pansamantala, nagpapaalam. Salamat. Mga mahal naming tagapakinig, diyan na nagwawakas ang ating kwento na pinamagatang Taong Buwaya dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Cela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.